Ito ang mga personal na profile ng mga miyembro ng Tengu Team. Bilang kapitan, kailangan mong maunawaan ang kanilang mga kakayahan upang maayos mo silang makapangasiwaan. Sa Black Robe Team, alam ng lahat ang iyong lakas, kaya wala silang magiging problema sa pagiging kapitan mo. Gayunpaman, dahil sa mataas na reputasyon ni Deng Xiantong, nasanay na ang mga miyembro ng Qianshen Team sa kanilang kayabangan. Maaaring hindi nila tanggapin ang isang bagong dating mula sa labas ng lungsod bilang kanilang leader. Kung kinakailangan, maaari mong ipakita sa kanila kung sino ang namumuno. Pagkarinig nito, si Jiang Yi ay nagbigay kay Baili Changqing ng isang kakaibang tingin. Magaling, nag-aakto ka para sa sariling kapakinabangan. Gayunpaman, kung hindi igagalang ng Qianshen Team ang kanyang otoridad, si Jiang Yi ang bahalang humawak nito. So, ano ang ibang impormasyon? Nawala ang ngiti ni Baili Changqing. Ito ang mensahe na ipinadala ni Deng Xiantong sa punong himpilan bago siya namatay. Ito ang pangunahing lihim tungkol sa eklipse. Sa madaling salita, ipinagpalit ni Deng Xiantong ang kanyang buhay para sa impormasyong ito. Lalong naging seryoso ang mukha ni Jiang Yi. Wala siyang alam tungkol kay Phoenix Yuanren, ang leader ng Eclipse. Ang mga katangian at kakayahan ni Phoenix Yuanren ay nananatiling misteryo sa kanya. Bagaman natalo si Deng Xiantong ni Phoenix Yuanren, sapat na ang kanyang lakas upang mapilit si Phoenix Yuanren na ilabas ang ilan sa kanyang mga nakatagong baraha. Napakahalaga ng impormasyong ito, sabi ni Jiang Yi, ang tono niya ay puno ng pangangailangan. Balikan natin ito, dagdag niya, tinawag si Baili Changqing na sumunod sa kanya papunta sa sala. Nang dumating sila, inilabas ni Jiang Yi ang isang laptop mula sa kanyang dimensional space. Tinawag niya si Yang Xinshin na pumunta sa sala sandali. Mayroon siyang dokumento na ipapakita sa kanya at hiniling na tulungan siyang suriin ito kasama nila. Nang dumating si Yang Xinshin sa sala, kumaway si Jiang Yi sa kanya. Halika, umupo ka rito, sabay tayong manood. Pumasok si Yang Xinshin sa silid na hawak-hawak si Huahua na komportable sa kanyang mga bisig. Umupo si Jiang Yi sa sofa at nagsimulang tingnan ang mga ibinigay na video footage. Simulan natin sa footage na ipinadala ni Deng Xiantong, mungkahi ni Jiang Yi. Tumango si Baili Changqing at mabilis na inilabas ang mga file. Ito ang huling larawan na naitala ni Deng Xiantong bago siya namatay. Ang mga kuha ay halos blanko, ngunit salamat sa kakayahan ni Deng Xiantong na baluktutin ang liwanag, na naging dahilan upang hindi makuha ng mga recording device ang malinaw na mga imahe. Ang natira na lamang ay ang audio. Mula sa mga pira-pirasong pag-uusap, gayunpaman, lumitaw ang ilang mahalagang impormasyon. Ang paksa ay ang kakayahan ni Phoenix Yuanren na muling ipanganak pagkatapos mamatay. Immortalidad. Iyan ay isang napakasakit sa ulo na kakayahan, bulong ni Jiang Yi, habang kumukunot ang kanyang mga kilay. Paano mo haharapin ang isang taong hindi mapapatay? Hindi naniniwala si Jiang Yi sa immortalidad. Alam niya na sa tuwing muling isisilang ang Phoenix Yuanren, kinakailangan nito ang pagkonsumo ng supernatural na enerhiya o iba pang bagay. Pero hanggang kailan ang hangganan? Sino ang makakapagsabi? Mula sa tunog ng labanan, maliwanag na ang figura ni Phoenix Yuanren ay kasing husay ni Deng Xiantong sa malapitang laban. Pagkatapos ng tila walang katapusang panahon, ang nakakasilaw na puting liwanag ay nagsimulang humina, pinalitan ng isang matinding pulang apoy. Nakikita ni Jiang Yi si Deng Xiantong na nilalamon ng apoy, na labis na nagdurusa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang napakataas na figura, hubad at napapalibutan ng apoy, ang lumitaw. Si Phoenix Yuanren ito, nakangiti ng may puot habang sinasalakay si Deng Xiantong, paulit-ulit. Sa kabila ng matinding pag-atake, hindi nagpatinag si Deng Xiantong. Ang puting liwanag ng kanyang banal na katawan ay sumalubong sa mga apoy ni Phoenix habang ang dalawa ay naglalaban ng matindi. Paulit-ulit na sinaktan ni Deng Xiantong si Phoenix, ngunit sa bawat pagkakataon, bumangon si Phoenix Yuanren ng walang sugat. Si Jiang Yi at ang iba pa ay nakinig ng mabuti habang umuukit ang boses ni Deng Xiantong sa video. Ang lalaking ito hanggang saan ang hangganan niya? Ang boses ni Deng Xiantong ay puno ng kawalang pag-asa. Talaga bang siya'y immortal? Hindi. Impossible. Walang mga nilalang na hindi mapapatay sa mundong ito. Mayroon akong hindi napansin. Pero pumasok ang pagdududa. Talaga bang matatalo ako? Pinagkagat niya ang kanyang mga ngipin. Hindi, may mali. Hindi ako pwedeng matalo. Mas malakas ako kaysa sa kanya. Ngunit, habang patuloy ang laban, ang kanyang kumpiyansa ay nag-alinlangan. Pero,
talaga bang matatalo ako? Mayroong nakatago dito. Isang matinding pangunawa ang bumangon sa kanya. Ngayon ko na gets, naiintindihan ko na lahat. Ang kanyang mga salita ay naging magulo. May traitor sa loob ng Blizzard City. May nag-leak ng aking mga kakayahan. Ang hangin sa silid ay huminto habang tinanggap ni Jiang Yi ang pahayag. Ang pagkakahawak niya sa tasa ay humigpit, ang kanyang noo ay nagkaguhit sa hindi makapaniwalang reaksyon. Maaaring may traitor sa loob ng Blizzard City. Ang pagdududa ay kumakagat sa kanya, lumalakas sa bawat sandali. Tumingin siyang Shinshin sa screen, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa, ngunit ramdam ni Jiang Yi ang bagyong nag-isip sa likod ng kanyang kalmadong anyo. Si Baili Changqing, sa kabilang banda, ay nanatiling hindi nag-aalala, ang kanyang karanasan ay halata, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga kuha na ito. Si Jiang Yi ay nagmura sa loob-loob niya. Ibig sabihin, nakita na rin ito ng mga nakatataas sa Blizzard City. Sina Zhu Zeng, Ding Yuanbo, tiyak na lahat sila ay may hinala ng isang espiya sa loob ng kanilang hanay. Kaya pala sobrang sabik nila na ako ang mamuno sa Tengu Team. O ginagamit ba nila ako bilang pain para mahuli ang traitor? Nararamdaman niya ang bigat ng kawalang katiyakan na bumabagsak sa kanya. Hindi ko mapagkakatiwalaan ng sinuman kahit si Zhu Zeng. Si Jiang Yi, bilang isang dayuhan, ay nahulog sa gitna ng isang sitwasyon na hindi niya lubos na nauunawaan, wala siyang kaalaman tungkol sa mga labanang kapangyarihan sa loob ng Blizzard City. Hindi ito laban niya. Kailangan kong umiwas dito, paalala niya sa sarili. Inalis ang lumalalang paranoia, bumalik siya sa pagtuon sa video. Si Ding Shentong ay humihina na, papalapit na sa punto ng pagbagsak. Ang laban ay nagiging hindi na kayang tiisin na panoorin. Harapin ang Phoenix! Hindi sigurado si Ding Shentong kung paano tutugunan ang kakayahan ni Yuanren na muling buhayin. Ngunit tila alam ni Phoenix Yuanren kung paano eksaktong labanan ang mga kakayahan at atake ni Ding Shentong. Sa huli, naubusan ng lakas si Phoenix Yuanren, bumagsak sa gitna ng mga guho, ang kanyang mahina na boses ay umuukit. Makinig ka. Alam ko kung ano ang kaya niyang gawin. Siya ay nakakakita ng hinaharap at mahuhulaan ang aking mga atake. Mag-ingat ka dito. Kailangan natin ang The Law of Cause and Effect. Ang huling larawan ay nagpakita ng isang higanteng naglalagablab na kamao na tumama sa kanyang mukha. Hayaan si Jiang Yi. Ang huling mga salita ni Ding Shentong ay naputol, at ang eksena ay naglaho sa isang nakakasilaw na puting liwanag, na senyales ng isang self-destruct bomb na karaniwang ginagamit ng mga tauhan sa antas ng kapitan. Nagtapos ang video sa puntong iyon. Si Jiang Yi ay nakaupo nang hindi gumagalaw, nakayakap ang mga kamay sa harap niya, malalim na nag-isip. Ang huling larawan na iniwan ni Ding Shentong ay nagbunyag ng napakaraming bagay. Maaari bang talagang hulaan ni Phoenix Yuanren ang hinaharap? Pinagsama pa sa kanyang immortalidad, tila halos imposibleng talunin. At narito na ang huling pangungusap ni Ding Shentong, hayaan si Jiang Yi. Tatlong hindi natapos na salita ngayon ay inilagay si Jiang Yi sa sentro ng atensyon ng mga mataas na opisyal ng Blizzard City. The Law of Cause and Effect. Si Jiang Yi ay nag-isip. May ideya siya kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Kung siya ay tama, mayroon siyang makapangyarihang kakayahan na konektado sa batas ng cause and effect, isang kakayahang maaaring makapagpabalik buhay pa nga. Minsan niyang pinaniwalaan na ang kanyang pagbabalik mula sa kamatayan ay dahil sa isang espesyal na kapangyarihang kanyang nagising, kahit na hindi pa niya ito lubos na nauunawaan. Isinasaalang-alang ni Jiang Yi na makipag-ugnayan sa Ding Group para humingi ng tulong sa hinaharap. Pumasok sa isip niya ang ideya. Kakatapos lang, ang boses ni Baili Changqing ay sumingaw mula sa kanyang mga iniisip. Ano ang natutunan mo pagkatapos mapanood iyon? Si Jiang Yi ay humarap sa kanya na may bahagyang ngiti. Anong natuklasan? Hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang aking kalaban. Sumagot si Baili Changqing, pero binanggit ka ni Ding Shentong. Sabi niya kaya mong makipag-deal sa kanya. Hindi pa siya tapos magsalita, kaya huwag magmadali sa paghusga, babala ni Baili Changqing. Ngumiti siya muli at idinagdag, 4 sa 5 miyembro ng Eclipse na namatay, ikaw ang pumatay. Ngayon alam na namin na mayroon silang isang tao na makapagpapahayag ng hinaharap, pero naapektuhan mo na ang sanhi at bunga. Ibig sabihin nito, ikaw ang kanilang kaaway. Ngunit si Jiang Yi ay nag-isip sandali at sumagot, pero hindi pa rin sapat iyon.
Paano mo matatalo ang isang tao na hindi namamatay? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.